Libo-libo na po ang ginagawang robot ni Elon Musk. At ang sabi niya sa post niya, the rate of improvement is needed rapid. There will be a legion of Optimus robots this year. Everything is biblical. Everything is prophetic. Bible is real. Kaya ang sabi po dito, gagawa siya ng mga robot. Pangalan ay Legion. Sa Mark chapter 5, tinanong ni Jesus yung inaalihan ng masamang espiritu. Ang pangalan niya ay Legion. Make sense? Sinasadya ba to ni Elon? O prophetic message para sa atin na ang kaalaman ng tao ay tumataas, lalo tumatalino pero lumalayo sa Panginoon. Kasi tingnan niyo po kapatid, kapag nangyari po yon, ano lang mangyayari sa mundo natin? Walang alam ang mga bata, walang alam ang mga tao, hindi marunong lumaban, hindi marunong magbasa. Kasi nga po, yun ang gagawin niya, dadayain ng kaaway ang tao sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya. Kung titingnan po natin, ito po, Neuralink, isang brain implantation po yan na pwede kang malocate, pwedeng makuha yung identity mo kapag in-scan sa'yo yung implanted po na yan. Starlink, Global Satellite Internet System. Gamit po niyan, libo-libong satellites sa low Earth orbit. Remote, disaster zones, war zones, SpaceX. Ang ibig sabihin po niyan, Private Space Exploration Company, Dragon Spacecraft, Dragon Capsule, Crew Dragon, Cargo Dragon, pagdadala ng mga astronauts, cargo supplies sa International Space Station. Yan yung mga gawa ni Elon Musk. Nagkataon lang ba? Kasi pinapangalan niya po dyan ay Dragon. Ang ibig sabihin ng Dragon para sa kanya, mythological dragon, simbolo ng kapangyarihan, kaalaman at pagbabantay. Pero sa Bible, ang ibig sabihin ng dragon ay simbolismo ni Satanas. Iisang buod ko lang po mga kapatid. Ang Neuralink ay sa isip, Starlink ay koneksyon, ang SpaceX Dragon ay pangkalawakan. Lahat ay patungo sa isang direksyon, makabagong teknolohiya para sa pangmalawakang galawan po sa buong mundo. Ngayon, maglalabas po siya ng mga Optimus robots. Lahat po ay prophetic message, lahat ay biblical. Kaya nga po ang nangyari na to ay katotohanan ang sinasabi ng Bible. Kasi magiging mataas ang pagkaalam ng tao sa teknolohiya at ang mga teknolohiyang ito ang maglalayo sa atin sa relasyon natin sa Panginoon. Be filled with the Holy Spirit. Jesus is coming soon. Kailangan nating may palaganap ang Ebanghelyo. Maging kabalikat po tayo dito kasi the more na hindi na ipapalaganap ang Ebanghelyo, ibig sabihin na popospone po yung pagdating ng Panginoong Jesus. At yan ang gusto ng Antichrist. Marami pang madaya.